Ganun ba? Sino yun? Yung balls? Dragon balls? Ganun ba? Anong klaseng kapangyarihan ang galing sa Diyos na dapat nating tanggapin? Samahan niyo po ang salita ng Diyos. Ang sabi po rito, it is in the book of Luke. Lahat ng tulong magsabi ng Amen? Daya nyo! Huwag na akong tulugan. Okay, ito po yung pinaka-key verse po natin. Luke chapter 4, verses 18 to 19. Reading from New King James Version. The Spirit of the Lord is upon me. Ang nagsasalita po rito si Jesus. Because He has anointed me. Paano nasabi ni Jesus na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa Kanya? Because He anointed me. Tayo po masabi natin ang banal na Espiritu ay sumasa atin kapag yung anointing ng Diyos ay natanggap. The Spirit of the Lord is now upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Kaya tinatanong ko po kayo, ano yung purpose ng kapangyarihan ng Diyos na dadali sa atin? Pakinggan niyo po ang sabi po ni Jesus. Ang sabi niya, to preach the gospel to the poor. May purpose, may reason kung bakit ang banal na Espiritu ay sumasa atin. Hayaan niyo po, nabigyan ko po kayo ng background para maunawaan po natin kung ano po ang gusto ko pong sorry ho, ako po'y nasanay po na naglalakad habang nagpipreach. Kaya kung po pwede yung sana mahaba ang ating cordon. Nais ko po kayong bigyan ng parang hallelujah, hallelujah. Ang ganda kumapit. Ako po'y magpipreach. Praise the Lord. Okay. Babasahin ko po lahat ng talata para maunawaan po natin ang mensahe po natin. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Tayo pong lahat po'y manalangin. Father God, we honor your word. Sa pamamagitan ng ipong mga salita, kami po'y mapagpapala at kami po'y mapapalaya. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, a little background. Alam po natin that Jesus, si Lord po ay nakaupo far above. Everybody say, far above. Saan nakalocate? Nasaan si Jesus? Far above. Ang sabi doon, far above all rulers, all powers, all principalities. Nabanggit kanina ni Pastor sa kanyang panalangin, may first heaven, may second heaven, may third heaven. Far above. Yung unang level po na ito yung level po natin. Sumunod na level, ito yung level na kung saan dito nag-work yung mga may authority, may powers. Pero si Lord nakaupo far above, napakalayo. Napakalayo po ng Diyos. Siya po'y nakaluklok sa napakalayong lugar. Behold, ang sabi ni Lord, heaven is my throne, and the earth is my footstool. Ang layo ng Diyos. Pero for a purpose, ang ginawa po ni Jesus, ang kanyang trono ay kanyang nilisan. Iniwan niya ang kanyang trono mula sa kataas-taasan. Si Lord ay bumaba. Nagpakababa. Bumaba si Jesus, nanaog mula sa langit, nanaog sa lupa. Amen. Para maunawaan po natin ang purpose. Ngayon,
si Jesus na sa lupa, sa paanong paraan? Dumating si Angel Gabriel. Sino kinausap? Sino kinausap? Si Mary. Sino ba rito yung 15 years old na dalaga? Meron? 18 years old. Total nandito ka sa gitna. Gitna tuloy. Harapan. Halika, Mary. Halika, Mary. Huwag kang matakot. Ako'y lingkod ng Diyos. Halika, Mary. Ayan. Okay. Alam mo, Mary, ang ganda mo. Tingnan mo yung mga tao. Ayan. Tingnan nyo! Dumating si Angel Gabriel. Mary, pinagpala ka ng Diyos sa babaeng lahat. Sinisabi pa yung sabi niya. May report si Angel Gabriel at ang sabi niya, Mary, magbubuntis ka. Pwede sabihin ni Mary, of course naman, magpapakasal na ako eh. Diba? Ang kanyang mapapangasawa ay si Joseph. I need Joseph. Joseph. Nagulat ka. Dito ka lang, Mary. Okay. Ayan. Andito na si Joseph. Diyan ka muna, Joseph. Huwag mong titingnan ang si Mary. Ayan, diyan ka lang. Ayan, ayan. Walang kamalay-malay si Joseph na si Mary kinakausap ko. At ang sabi ng anghel, manganganak ka. Pero ang gustong sabihin po ng anghel na ito, si Mary manganganak na isang dalaga. Paano po ba? Kayo bang sabihin, paano po ba mangyayari ang lahat ng ito? Paano po ba mangyayari ang lahat ng ito? Sabi ni Gabriel, the Holy Spirit, bababa ka ng banal na Espiritu, maglilihi ka sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ano sabi niya? Higdanan ulit. Okay, sumang-ayon. Okay, nung sumang-ayon na siya, okay, ang Holy Spirit, bumaba. Okay. She was conceived by the Holy Spirit. Diba? Born by a virgin. Ngayon, conceived mo na. Nilapitan ngayon ni Mary si Joseph. Ayan. Nilapitan ni Mary ngayon si Joseph. Sabi niya, hello, Joseph. Ako na magsasalita para kay Mary. Hello, Joseph. I have a good news for you. I'm pregnant. Oh, I'm pregnant. I'm pregnant, you know? Kung ikaw po si Joseph, anong mararamdaman mo? Nakakala ko po na ganda. Wala kang magyayari sa atin. Bakit na pregnant? Amen. Ang dami pong parang nung si Jesus gumalaw sa mundo, ang daming nagulo. Ang daming nagulo. Drug addict, kinabukasan hindi na addict. Di ba ang daming na-amaze? Pero sandali si Mary isa lang. Pag may nagsabi, alam mo, pregnant ako, naingkanto ko. Delikado yan delikado yan. Okay. Pinapakita ko sa inyo na sa pasimula pa lamang, mayroong isang Mary na nagsakripisyo. In that particular time, ang isang babae, pag nahuli na buntis, na hindi pa kinakasal, pinapatay sa pamamagitan ng pagbabato. Nagsakripisyo, isang dalaga. Lalo na ngayon, nahihiya siya, pero nagsakripisyo talaga siya, kaya pwede na siyang umupo. Thank you, Sister Mary, Brother Joseph. Yun po nangyari. Nung si Jesus nanaw sa lupa, hindi po siya agad tumuntong sa lupa. Siya po'y pumasok doon sa sinapupunan ng isang tao. Tao po. Anong purpose? Tatanungin ko kayo ngayon. Sinong naniniwala sa inyo na